Tiningnan namin ang mga notes at study guide na pinadala mo para sa ating masusing pagtalakay ngayon. Tapos, may isang malaking contrast na agad pumukaw sa atin. Oo, sobrang laki ng contrast pag binasa mo ng buo. 'Di ba? Kasi isipin mo, kapag may inaasahang royal announcement sa panahon natin ngayon, halimbawa may ipapanganak na tagapagmana sa isang sikat na kaharian, nakaplano ang lahat. May mga press release, nakatutok ang mga kamera ng buong mundo, tapos may red carpet. Exactly. Kumikinang ang bawat detalye ng palasyo kasi inaasahan natin na ang pagkahari ay laging may kasamang prestigiyo, ginhawa at malinaw na kapangyarihan. Kasi yan yung definition natin ng kahalagahan, di ba? Gusto nating nakikita ang estado ng isang tao sa pamamagitan ng kontrol at yaman. Tama. Pero kapag sinimulan nating himayin ang mga dokumentong ibinigay mo tungkol sa pinangmulan at kapanganakan ni Jesus, biglang nawala ang lahat ng iyon. Walang red carpet. Walang red carpet. Tapos ang inilalarawan ng sources mo ay isang sitwasyon na magulo. Oo, nababalot ng matinding eskandalo sa lipunan at literal na nangyari sa gitna ng dumi ng mga hayop sa isang sabsaban. Grabe. At iyan ang dahilan kung bakit napaka-fascinating nitong masusing pag-aaral na pinadala mo sa amin. Baka iniisip mo na kabisado mo na ang kwentong ito kasi naririnig mo ito taon-taon. Lalo na tuwing Pasko, di ba? Oo nga eh. Pero habang hinuhukay natin ang mga detalye mula sa mga dokumento mo, makikita natin na hindi lamang ito isang simpleng kwento ng mga bituin at pastol na pampatulog ng mga bata. May mas malalim pa doon. Meron talaga. Kapag tiningnan natin ang malaking larawan, ang tila magulo at maiskandalong serye ng mga pangyayaring ito ay bahagi pala ng sa mga master plan na libo-libong taon nang niluluto. Isang napakahabang plano. So, okay, himayin natin ito. Bago pa man tayong makarating sa mga anghel at sa Bethlehem, kailangan muna nating intindihin kung paano nagsimula ang buong roadmap na ito. Yung mismong pinagmulan niya. Oo. Kasi sa mga lumang teksto, madalas tayong mainip kapag nakita tayo ng mahabang listahan ng mga ninuno o genealogy, di ba? Parang sino ba tong mga to? Totoo, madalas nga nating lagpasan ang mga bahaging iyon kapag nagbabasa tayo. Pero sa sinaunang kultura ng gitnang silangan, ang listahan ng pamilya ay hindi lang trivia. Ano siya? Parang legal document? Exactly. Ito ang legal na titulo ng pagmamay-ari at karapatan sa isang pangako. Ang bloodline na nakasulat sa iyong mga dokumento ay nagpapakita na walang bahagi ng kwentong ito ang aksidente. So, nakaset na siya from the start? Nagsimula ang lahat ng ito sa isang lalaking nangangalang Abraham. Inutusan siya ng Diyos na iwanan ang kanyang kinagisnang lupain mula sa Ur patungong Canaan. Tapos may malaking promise sa kanya, di ba? Oo, at ang pinakamahalaga rito ay ang pangakong ibinigay sa kanya na ang lahat ng pamilya sa buong mundo ay pagpapalain sa pamamagitan niya. Wait, napakalaking pangako niyan para sa isang taong batay sa tala, napakatanda na at wala pang anak. Parang imposibleng mangyari. Imposible talaga sa tingin ng tao, pero nagkaroon sila ng miracle baby, si Isaac. At dito sa kwento ni Isaac, may isang eksena na talagang nakakagulat sa notes natin. Yung alin doon? Pinangakuan si Abraham na kay Isaac magmumula ang malaking nasyon, pero biglang hiningi ng Diyos na ialay si Isaac bilang sakripisyo. Oo. Paano magkakaroon ng katuparan ang pangako kung papatayin ng mismong tagapagmana? Parang ang labo, di ba? Isa itong matinding pagsubok ng pananampalataya. Ayon sa teksto, handa itong gawin ni Abraham kasi naniwala siyang kaya ng Diyos na buhayin muli si Isaac mula sa mga patay. Matindi yung tiwala niya. Oo. Pero bago mangyari ang sakripisyo, namagitan ang Diyos. Nagbigay siya ng isang ram o tupa na sumabit sa mga sanga at ito ang naging kapalit ni Isaac. So yung tupa ang namatay. Tama. Ang tupang ito ang namatay sa halip na ang anak. Ang konseptong ito ng isang pamalit, isang inosenteng sakripisyo na kukuha sa parusa upang mabuhay ang isa, hindi lang isang dramatikong eksena. May deeper meaning siya. Oo,
Ito ang pinaka-mekanismo na gagamitin sa buong kwento ng kaligtasan. Kumbaga, ito yung blueprint. Ibinibigay na pala agad yung rules ng kwento doon pa lang, parang foreshadowing. Exactly. Very clear na foreshadowing. Ngayon, mula kay Isaac, pumunta tayo kay Jacob na nakipagbuno sa Diyos at pinalitan ang pangalan bilang Israel. Tapos nagkaroon siya ng 12 anak. Oo, yung 12 anak na naging mga tribo. Pero sa dami ng mga anak na iyon, biglang nag-focus ang buong kasaysayan sa isang partikular na anak, si Juda. Bakit si Juda ang napili? Kasi bago mamatay si Jacob o si Israel, nagbigay siya ng mga huling pahayag para sa kanyang mga anak. Ang bahagi ni Juda ay naglalaman ng isang napakabigat na propesiya. Ano yung propesya? Isang septro o setro ang hindi aalis sa kanyang linya. Ang setro ay hindi lang isang magandang tungkod. Oo, parang pamalo lang, di ba? Hindi lang siya ganun. Ito ang ganap na simbolo ng kapangyarihan at pamamahala ng isang hari. Ibig sabihin, ang umuupo sa trono na pamumunuan ng lahat ng mga bansa ay eksaktong magmumula sa dugo ni Juda. Wow! Paliit ng paliit ang lente natin. Mula sa buong mundo, papunta kay Abraham, tapos kay Isaac, kay Jacob, at ngayon nakatutok tayo sa tribo ni Juda. Parang ano siya, parang epic fantasy series kung saan mahigpit na binabantayan ang royal bloodline. Oo nga no, yung paghanap sa susunod na tagapagmana ay inaabangan talaga. Kaya pala, itong genealogy na ito ay hindi lang listahan, kundi isang mapa. Isang mapa patungo sa ipinangakong hari. At hindi pa dyan tumitigil ang mga marka sa mapa. Binanggit din sa mga notes mo ang propetang si Mika. Yung nagbigay ng mensahe halos 700 taon bago ipanganak si Jesus. Isinulat sa Mika chapter 5 verse 2 na ang pinuno na magmumula sa linya ni Juda ay ipapanganak sa Bethlehem. Sa Bethlehem? Wait, ang liit na bayan yan, di ba? Sobrang liit at hamak na bayan na madalas baliwalain. Walang nag-aakala na may magandang manggagaling doon. At idinagdag pa ni Micah na ang pinunong ito ay mula pa noong unang panahon o from everlasting. From everlasting. Ibig sabihin, hindi lang siya tao. Tama. Ipinabakita nito na hindi lang isang ordinaryong pinuno ng politika ang darating. Siya ay may pinangmulan na higit pa sa limitasyon ng panahon ng mga tao. 700 taong na propesiya. Isipin mo yon, parang may isang tao noong taong 1300s na eksaktong nahulaan kung saang partikular na barangay ipapanganak ang isang pinuno sa ating panahon ngayon. Ang linaw ng blueprint, di ba? Sobrang linaw, pero dito nagiging talagang nakakaintriga ang mga dokumento mo. Kasi kahit na may ganitong kadakinang plano ang kalawakan, ang mismong pag-execute nito ay nagsimula sa isang sitwasyong mukhang lokal na eskandalo. Isang malaking gulo talaga ha. Oo, i-zoom in natin kina Maria at Jose sa Nazareth. Parehong nagmula sa tribo ni Juda sina Maria at Jose, eksakto sa linya ni Haring David, at nakatakda na silang ikasal. Tapos, may nangyari. Nagpakita ang anghel na si Gabriel kay Maria upang sabihin na magbubuntis siya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu kahit na siya ay isang birhen. Tinutupad nito yung isa pang lumang propesiya mula kay Propeta Isaiah, diba? Yes. Ngumit sa pananaw ng lipunan noon, ito ay isang ganap na sakuna. Ilagay natin ng sarili natin sa sitwasyon ni Jose. Nakikita mo sa mapapangasawa mo na nagdadalang tao siya bago pa kayo ikasal. Sa kultura nila noong panahong yon, hindi lang ito simpleng chismis eh. Hindi pwedeng ikamatay ni Maria ito. Pwedeng ipapatay o batuhin hanggang mamatay si Maria dahil sa batas nila tungkol sa pakikiapid. Dahil mabuting tao si Jose, binalak na lang niyang hiwalayan si Maria ng palihim para iligtas ang buhay nito. Para huwag na rin itong mapahiya, makikita natin ang matinding bigat sa emosyon ni Jose dito. Oo, ang hirap nung posisyon niya. Laging iniisip ng mga tao na purong himala ang kwentong ito. Pero may totoong takot at kahiyaan silang hinarap. Namagitan mang ang Diyos nang magpakita ang isang anghel sa panaginip ni Jose. Ano yung sinabi ng anghel? Sinabi niya na huwag siyang matakot na ituloy ang kasal dahil gawa ng banal na espiritu ang dinadala ni Maria.
Inutusan din siya ng anghel na pangalanan ng bata na Jesus. Wait, bakit Jesus? Napansin ko sa mga tala mo na ang pangalang iyan ay napakakaraniwan noong unang siglo. Oo, common name talaga siya. Parang pinangalanan mo lang siyang Juan o Pedro sa panahon ngayon, 'di ba? Kung napaka-espesyal ng batang ito at libu-libong taon siyang hinihintay, bakit ganoon ka ordinaryo ang ibinigay na pangalan? Ang pinakakapanapanabig dito ay yung mismong kahulugan. Ang kahalagahan ay nasa mismong mekanismo ng pangalan. Sa original na wika, ang ibig sabihin ng Jesus ay Jehovah is Savior. Ang Diyos ang tagapagligtas? Exactly. Oo, maraming tao ang gumagamit ng pangalan iyan noon, pero ginagamit lang nila yun bilang label. Sinabi ng anghel na ang sanggol na ito ay hindi lang magdadala ng titulo, So anong gagawin niya? gagawin niya ang mismong aksyon. Ililigtas niya ang kanyang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan. Ang pagliligtas ay hindi lang pagbibigay ng payo. Ito ay ang paghugot sa iyo mula sa isang napakalalim na hukay na wala kang kakayahang takasan ng mag-isa. Ibig sabihin, siya ang magsasabuhay ng pangalan. Hindi lang siya pangalan, destiny niya yun. Tama. At bukod pa sa Jesus, may iba pang mga titulo na inilista sa iyong mga source na lalong nagpapabigat sa kanyang pagkakakilalan. Ano-ano ba yung mga titulo na iyon? Nandyan ang Emmanuel, na literal na nangangahulugang kasama natin ang Diyos. Pagkatapos ay ang Christ o Kristo na mula sa Griego para sa Hebrew na Mesiya, ang pinahiran. Yung pinapahiran ng langis. Oo, ang mga hari at saserdote sa Israel ay pinapahiran ng langis bilang tanda na pinili sila ng Diyos upang mamuno. At ang pinakasubersibo sa lahat ay ang titulong Lord o Panginoon. Wait lang. Paanong naging subversivo ang pagtatawag ng Lord? Hindi ba't madalas lang itong gamitin sa simbahan ngayon? Sa konteksto natin ngayon, oo, tunog reliyoso na lang ito. Pero nung unang siglo sa imperyo ng Roma, ang salitang Lord o Kurios ay ang eksaktong titulo na inaangkin ng Caesar. Wow! So direct challenge pala ito. Sobra. Kapag sinabi mong ang isang sanggol mula sa isang probinsya ang tunay na Lord, direktang kinakalaban nito ang pinakamataas na kapangyarihan sa politika. Nakakakilabot din yung implication nun. Oo, at bukod pa roon, ginagamit ng mga manunulat ng Biblia ang salitang ito upang tukuyin ang mismong lumikha ng universo. Iyan ang bigat ng pagkakakilanlan ng batang ito. Kaya malinaw na kung sino siya, pero may isang napakalaking butas sa kwento pagdating sa lokasyon na nabasa ko sa study guide. Yung tungkol sa Bethlehem? Oo, balikan natin nakatira sina Maria at Jose sa Nazareth, sa bandang Hilaga. Pero ang propesiya ni Micah 700 taon na nakaraan ay nagsabing sa Bethlehem dapat ipanganak ang hari. Magkalayo yon. Paano sila mapupunta doon ng natural, gayong malapit ng mga anak si Maria? Paano aayusin ang kasaysayan ng magkalayong distansyang ito? Dito natin makikita kung paano gumalaw ang mga pandaigdigang puwersa nang hindi nila namamalayan. Walang intensyong magbakasyon sa Bethlehem sina Maria at Jose. Siyempre, buntis Ngunit, biglang naglabas ng utos ang emperor ng Roma na si Caesar Augustus. Kailangang magkaroon ng malawakang census o pagpaparehistro ng buong populasyon para masigurado ang pangongolekta ng buwis. Tax farm na naman. Oo, at ang naging patakaran ng imperyo, bawat lalaki ay kailangang umuwi sa orihinal na bayan ng kanyang mga ninuno upang magpalista. Grabe, napakalupit ng sitwasyong iyon kapag inisip mo. 9 na buwang buntis si Maria, ang layo mula Nazareth papuntang Bethlehem ay humigit kumulang 13 kilometro. Walang sasakyan nun Wala silang maayos na kalsada na tulad ng sa atin ngayon. Maglalakad sila o sasakay sa ibabaw ng isang asno sa ilalim ng matinding init, dumadaan sa mga mababatong daanan, umiiwas sa mga bandido. Nakakapagod iyon. Napakabigat na kalbaryo nito para sa isang pamilyang naghihikahos para lang masunod ang utos ng gobyerno na magpalista. At ang nakakabaliw na kabalintunaan dito ay ang aspeto ng kapangyarihan. Inisip ni Caesar Augustus na siya ang pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo? Feeling niya kontrolado niya lahat. Oo, naglabas siya ng utos para bilangin ang kanyang mga nasasakupan at palakihin ang kanyang yaman.
Wala siyang pakialam sa mga lumang propesiya ng mga Hudyo. Hindi niya siguro alam yon. Ngunit sa hindi niya sinasadyang pagpipilit sa libu-libong tao na maglakbay, ginamit siya bilang isang simpleng instrumento upang makuha sina Maria at Jose mula sa Nazareth at ilipat sila sa eksaktong lokasyon sa Bethlehem. So gumalaw ang buong imperyo ng Roma para lang matupad ang Micah chapter 5 verse 2. Ganun kalupit yung plano. Isang makapangyaring emperor na nag-aakalang naglalaro siya ng chess, pero siya pala ang pinapagalaw na pyesa. Ngayon, dumating na sila sa Bethlehem matapos ang nakakapagod na biyaheng iyon. Ang problema, punong-puno ng tao, yung bayan. Dahil sa census, di ba? Walang matuluyan. Kaya ang nakatakdang tagapagligtas ng kalawakan ay pinanganak saan? Sa isang sabsaban. Sa feeding trough ng mga hayop, Lalagyan ng pagkain. Ipinapahiwatig ng iyong mga dokumento na baka isa itong maruming kuweba kung saan itinatago ang mga baka at tupa. At may napakabandang layer ng kahulugan dito na kadalasan nating namimiss kapag binabasa ito. ano yon? Ang pangalang Bethlehem, literal na nangangahulugang House of Bread o Bahay ng Tinapay. Bahay ng tinapay? Oo. Sa mismong bayang ito ipinangat ang magiging pagkain at bumubuhay sa kaluluwa ng sangkatawan. Ngunit dahil walang poong para sa kanya sa mundo ng mga tao, siya ipinatong sa kung saan kumakain ng mga hayop. Ang hari na may hawak ng setro ni Juda, nakahiga sa dayami, nakakapanindig balahibo. Isang napakalaking kontrast talaga sa inaasahan nating royalty. Kasi nga, dahil nangyari ito sa isang tagong sabsaban, paano malalaman ng mundo kung libu-libong taon itong pinano? Sino ang unang makakatanggap ng balita? Magandang tanong yan. Kung titingnan natin ang ating lohika ngayon, padadalhan mo ng mensahe ang mga hari sa Jerusalem o ang mga matataas na pare at eksperto sa batas na kabisado ang mga propesya, di ba? Pero hindi yan ang nangyari sa iyong notes. Tama ka. Sa halip, sa mga kalapit na bukid ng Bethlehem, may mga pastol na nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa sa lamig ng gabi. Mga ordinaryong pastol. Walang babala. Biglang nagpakita sa kanila ang isang anghel na napapalibutan ng nakakapasong liwanag ng kaluwalhati. Siyempre, ang unang reaksyon nila ay matinding takot. Paralisado sila. Oo nga naman. Nasa gitna ka lang ng tahimik at nakakaboring na trabaho, tapos biglang may lilitaw na nilalang mula sa ibang dimensyon na nagliliwanag. Nakakapanindig balahibo iyon. Talagang mapapaatras ka sa takot. Pero bakit sa mga pastol unang inihayag ito? Bakit sa kanila ipinagkatiwala ang pinakamahalagang balita sa kasaysayan ng universo? Upang maunawaan natin ang bakit, kailangan nating balikan ang pinakaunang pangako sa ating masusing pagtalakay. Ano ang sinabi ng Diyos kay Abraham? Na ang lahat ng pamilya sa mundo ay pagpapalain. Eksakto. Ang lahat ng pamilya ng buong mundo ay pagpapalain. Hindi lang ang mga politiko, hindi lang ang mga nasa templo. So kasama yung mga nasa laylayan. Oo, kasi noong unang siglo, ang mga pastor ay itinuturing na marumi at nasa ibabang antas ng lipunan. Dahil sa trabaho nila, madalas silang hindi nakakasali sa mga formal na seremonya sa templo. Wala silang boses sa lipunan. Grabe, tapos sa kanila pa unang sinabi. Ang paggamit sa mga pastor upang maging unang mga saksi ay malinaw na mensahe kung anong klaseng tagapagligtas si Jesus. Dumating siya upang abutin ng mga taong itinuturing ng mundo na walang halaga at hindi karapat-dapat. Sinabi ng anghel sa mga pastol, huwag kayong matakot, ipinanganak ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas na siyang Kristo na Panginoon. At pagkatapos nun, may nangyari pang mas malala. Ano yon? Biglang napuno ang kalangitan ng isang napakalaking hukbo ng mga anghel. Ang buong puwersa ng langit na sumisigaw ng papuri. Multitude of the heavenly host, sabi nga sa source. At ang reaksyon ng mga pastol, iniwan nila ang mga tupa at agad na tumakbo papuntang Bethlehem upang hanapin ang bata sa sabsaban. Hindi na sila nag-alinlangan o humingi ng karagdagang ebidensya. Nang makita nila si Jesus, agad silang lumabas at ikinalat ang balita tungkol sa pagdating ng Mesaya. Sila yung naging unang tagapagbalita.
Oo, ang mga taong madalas hindi pinaniniwalaan at minamaliit sa lipunan ang ginawang pangunahing tagapagbalita ng langit. Pagkatapos ay bumalik sila sa kanilang mga bukid, nagpupuri sa Diyos na tila baga ipinagpapatuloy ang awit ng mga anghel. Mula sa langit, pababa sa alikabok ng lupa. At pabaling sa langit. Isang napakagandang cycle, di ba? Nakakabilib talaga. I-summarize natin ang napakahabang paglalakbay na hinimay natin mula sa pinadalang mong notes. Nagsimula tayo kay Abraham at sa tupang ginamit bilang pamalit na sakripisyo upang mabuhay si Isaac. Tapos yung pangako kay Judah. Sinundan natin ang ipinangakong setro ni Judah. Tiningnan natin ang propesiya ni Micah na nagtuturo sa eksaktong bayan ng Bethlehem 700,000 taon bago ito mangyari. At yung matinding skandalong hinarap ni na Maria at Jose. Oo, naramdaman natin yung pressure sa kanila at kung paanong ginamit ng Diyos ang mapagmataas na kaugtusan ni Caesar Augustus para puwersahin silang maglakad ng 113 kilometro. Na nagtapos doon sa madilim at maruming sabsaban. Kasama ang mga pastol bilang unang nakasaksi. Bawat bahagi mula sa politika ng Roma, sa geografiya, sa mga patakaran ng sinaunang lipunan, hanggang sa henerasyon ng mga pamilya ay maingat na inayos. Walang aksidente. Wala. Kapag nauunawaan mo hindi lang ang mga pangalan kundi kung paano gumana ang mga mekanismong ito, mas nakikita mo kung gaano kalalim ang layunin sa likod ng bawat aberya. Ang galing. At bago natin tapusin itang malalimang pag-aaral natin sa mga dokumentong ito, gusto kitang iwanan ng isang kaisipan na maaari mong pag-aralan pa ng mas malalim. Isang bagay na pwedeng pagnilayan. Oo. Sa panahong ito kung saan lahat tayo ay tinuturuang maghangad ng kasikatan, mag-ipon ng impluwensa, at pilitin ang sarili na umangat sa lipunan, ano ang itinuturo sa iyo ng katotohanan ang pinakamahalaga at pinakamasusing pinanlanong kaganapan sa buong kasaysayan ng mundo ay nagsimula sa isang maruming kulungan ng hayop? At unang ipinagkatiwala sa mga taong nasa pinakamababang antas ng lipunan. Diba? Marahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa kung gaano ka kayang umangat, kundi sa kung gaano ka handang bumaba upang abutin ng iba. Isang napakalakas na reminder. Talaga. Patuloy na mag-aral, patuloy na maghanap ng lalim sa bawat informasyon at hanggang sa susunod nating pagtalakay.